Maaari ba akong tunay na magtiwala sa Biblia? Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran. Ang paggamit ni Pablo ng salitang kapaki-pakinabang ay halos walang kabuluhang paglalarawan ng mahalagang salita ng Diyos sa ating buhay. Ang orihinal na terminong Griego ay maaari ding mga hulugang kapaki-pakinabang. Ngunit ang listahan ni Paul ng 4 na magkakaibang bahagi ng epekto, ito ay nagtuturo sa atin, nagpapaunawa sa atin kung ano ang mali sa ating buhay, nagwawasto sa atin, at nagtuturo sa atin na gawin ang tama, ay tumutukoy sa malawak na pagiging epektibo ng Biblia. Ang pagiging kapaki-pakinabang nito ay dumadaloy mula sa katangian ng may akda nito, ang Diyos mismo, na hininga ang kanyang mga salita sa pamamagitan ng mga manunulat na kanyang pinili. Ang pinakadakilang talatang ito na nagpapatunay sa pagkasi ng Diyos sa Biblia ay naglalaman din ng magagandang aplikasyon. Na maalaman muna ito, na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag. Sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos, na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Ito ang sagot ni Pedro sa marami na nagsisikap na mangatwira na ang Biblia ay nagmula lamang sa isip at intensyon ng tao. Ang mga aklat ng Biblia ay sumasalamin sa iba't ibang personalidad, edukasyon, at karanasan ng mga manunulat, ngunit inilalarawan ng Diyos ang mga resulta bilang aking salita. Ang pagiging mapagkakatiwalaan ng Diyos ay nagpapatunay sa pagiging mapagkakatiwalaan ng kasulatan. Magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko, at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Ang Biblia ay nakatiis sa pagsubok ng panahon ng higit kaysa alinmang dokumento sa kasaysayan ng tao. Ito ay tapat na naingatan dahil naglalaman ito ng mismong mga salita ng Diyos sa atin, at hindi niya hahayaang mawala ang mga ito sa balat ng lupa o pahihintulutan ng kanilang mga katotohanan na baluktutin ng mga kamay ng tao. Tunay na mabuting balita ito, sapagkat ang salita ng Diyos ay garantisadong magbubunga ng maluwalhating mga resulta. Sapagkat ang lahat ng nangagkasala ng walang kautusan ay manggapapahamak din naman ng walang kautusan, at ang lahat na nangagkasala sa ilalim ng kautusan ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Diyos, kundi ang nangagsisitalima sa kautusan ay aariing mga ganap. Sapagkat kung ang mga hentil na walang kautusan sa katutubo, ay nagsisigawan ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito, na walang kautusan, ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan nito pati ng kanilang budi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nangagsusumbungan o nangagdadahilanan sa isa't isa. Ang salita ng Diyos ay hindi lamang isang mensahe na dapat pahalagahan, isinisiwalat din ito na pananagutan tayo ng Diyos sa pagsuway sa kanyang kautusan. Ang mataas na pananaw natin sa kasulatan ay hindi gaanong mahalaga kung hindi natin isapuso ang sinasabi ng Diyos at ilalapat ito sa buhay.